Nung makita ko 'tong motor na 'to, I said to myself na eto yung motor na hindi ko palalampasin. Ngayong taon na 'to, bibilhin ko dapat 'to. Walang pupuwedeng makapigil sa'kin para mabili 'to. Ang ganda, eh! Nang tinitignan ko siya, I was imagining na magagamit ko siya kung saan-saan. Pagkauwi ng probinsya papunta ng Pangasinan or even some light trail rides. 'Pag tayo nagpupunta ng Global X, ayan, magagamit natin siya. Sa Bataan yun, medyo long ride and I can see myself riding this sa isang long ride na pareho niyan na hindi nasasaktan yung likod natin at leg natin. Very comfortable yung itsura niya. I would like to really join yung Boss Ironman 2024 at malamang ito gamitin ko guys at mga kaaraw. Basta napakaganda. Now, ito namang isang to, napakaastig ng kulay. Tapos magaan pa siya. Ito naman I can see myself nagra-ride, bumabanking sa Marilake. Una, maganda ang gulong niya. Carosso 3. Ganda, makapit yan for sure. Racing tire yan eh. Tapos naka-Brembo brakes. Tapos ang gwapo pa. Syempre, naka-ABS yan. And ito talaga, na-imagine ko na yung sa Marilake. I will be the very first. Sinabi ko na ha. Hey, what's up guys? What's up mga kaaraw? Welcome back sa ating channel. If you are new here, please consider subscribing dito sa channel na to. Nagre-review tayo or nagdi-discuss tayo ng mga motor. At syempre, madalas nakikita nyo nagsiceramic coating tayo. Or we're discussing things about ceramic coating. Pero in this episode, pag-usapan natin yung, I would say, first impression ko sa 1, 2, 3. Sa apat na motor na nakita natin kahapon lang. Makinas Moto Tiangge. Yan. So, ginanap yan doon sa mga hindi nakakaalam. Ginanap po yan dito sa may Quezon Avenue, Centris, dito sa Quezon City. Gandang event. I was really looking forward to this kasi dito ko unang-unang makikita yung motor na inaabangan ko na. And it kind of, I would say, at this moment pa lang, kind of validated yung mga iniisip ko in terms of ano yung bibiling ko na susunod na motor. Ito na yon. Kumbaga, dito na na-plancha yung desisyon ko kung alin ng bibilin ko. Anyway guys, sa mga kaaro, so this is totally not sponsored by Vogue kasi ito apat na motor tong gagamitin natin. I'm not being paid to do this. Sasabihin ko lang yung impression ko dito sa apat na motor na to. Although, as you know me, I was a user of the 500R before. Pero yon, ito ilalabas ko yung sarili ko bilang isang 500R owner used to be. Tapos ngayon ay gagawa ng first impression. Kasi this is all about first impression. Bakit? Hindi ko naman yun nailabas. Hindi pa naman nila inilolaunch to. So, ibig sabihin, wala pang test unit or demo unit. So, soon. From what I was told dun sa mga magtatanong sa inyo, mga 2 weeks madi-display or, well, definitely hindi pa nila mapapahawak yan because it has to undergo some testing nila mismo, no? And who knows, baka pati tayo. So, abangan nyo, if you're not yet subscribed dito sa ating channel, make sure you are subscribed para makita nyo yung mga first impression natin pagkatapos nating na nasakyan, na drive or na ride, okay? Abangan nyo yun. Anyway, so unang pag-usapan muna natin since I was a user before ng 500R. And again, this is only first impression, at least the physical aspect of the bike kasi hindi naman natin. Although napatunog natin, mayroon tayong mga ilang sound test lang na ginawa. Although sayang hindi ko na-document eh. But anyway, so 500R muna or 525. These are 525 or 525 series by the way ng bikes nila. Dati kasi 500 yun eh. Pero all of these, in terms of the actual CC, they are 495 almost CC. So yun, 525 ang tawag sa kanila. 525R, yun yung naked na katumbas or kumbaga upgraded version ng ginamit natin dati na 500R. In terms of itsura, I would say ito halos walang pinagkaiba in terms of yung yung size. Most probably weight is pareho lang, no? If not heavier. Ito dito sa lineup na to ang kung sakali man, hindi ko pa tinignan yung spec sheet eh. Siguro baka tumaas siya ng konti in terms of weight. Pero sa appearance, sa implementation, ng pagkaka-naked niya, pareho lang. Magkakaiba to ngayon dahil sa kulay. Isang kulay lang ang ilalabas muna unless, depends on the market, I believe. Sa China kasi meron tong dalawa, if not tatlo. But abangan natin yon. But, ayun, 525R is the naked. Ang pinagkaiba niya, yung display. So, dati yung digital. Ngayon, ano na siya, iba na yung may dash na siya. Legit na
or it's much improved kahit na yun lang. Kasi this time, syempre maraming data tayo nakikita sa dash natin. And eto yon. Price, huwag niyo muna akong tatanungin dito sa video na to. Please lang kasi hindi ko pa alam, hindi pa final. As what I was told ng mga managers nila, by the way, shout out kila Boss Arturo Banya, tsaka si Boss Bobby Bayon. Yan. So, although hindi namin pinag-usapan nga yung detalye pa. So that's for the naked. Etong pangalawa naman na pag-uusapan natin this is the 525RR. So it's the race bike or it's the sport bike sa lineup nila. Ang ganda naman nito, gustong-gusto ko to. Kasi ang ganda ng kulay, yung pagkakapulan niya, I believe isa lang muna ang ilo-launch nila. Pero I like it because of the color and ayun na. Ang gaganda ng ng mga parts. Naka Diablo Rosso 3 to at tapos naka Brembo brakes, although single lang sa harap. Tapos ano pa ba? Basta ang ganda. Syempre, yung mga kinakailangan for safety, naka ABS to. Tapos may dalawang modes, isang normal at isang sport. So, syempre, pag sport, asahan nyo, doon sisipa yun talagang pinakamagandang takbuhan niya. And I am very excited na itakbo to. I'm thinking actually sa north or sa south, bahala na. Ita-top speed natin to because I was told aabot daw to ng 200. By the way, ang horsepower daw nito nasa 55-56 horsepower. Medyo matindi na yan. Yung dati, kung hindi nyo na itatanong yung dating Arcon na naitakbo ko yun ng nasa mga 180 siguro. Well, technically, 177 na sa screen ko. Pero I was loaded eh. Kumbaga, ang dami kong dala-dala nun. As in, sobrang dami. Backpack and may mga nakasabit pa sa likod. Yung 525RR, sabi nila nasa 200 and I want to agree na kakayanin yan. 20 kilometers na lang, di ba? Kayang-kaya yan. Tapos, isa maganda sa kanya, it's very light and hindi ka matatakot na i-banking siya kasi mababa lang din. Pero, ayun, abangan nyo ang review natin yan. I will be the very first sinabi ko na ha. The very first vlogger na mag-feature niyan. Talagang hiningi ko kay Vogue Motorcycle na ako yung unahin nila. Kasi kursonada ko nga and I'm a user of sport bike like the R15. Meron pa rin tayo niyan. And gustong-gusto ko siya kaya inaabangan ko talaga to. Okay? Ihuli natin yung pinaka-favorite ko. No? Ang pangatlo ay 525 AC. Or yung kanilang Advanced Classic. Ito naman, nung makita ko ang 500 AC dati, talagang nanlaki mata ko. Sabi ko, wow, ang ganda nito, classic. I am a lover of classic bikes. That's one thing. Pero kung ikukumpara ko ngayon tong si 525 AC versus 500 AC, it's an upgraded version of it. Tires, nag-iba na sila. Dual sport na yan. Itsura niya, yung harap niya mas malaki from the 17 kasi yun eh. Ngayon, ang harap niya ay naka 19 na. So, pretty badass looking as well. Syempre, ang trade-off nun, umangat ng konti yung motor. Pero it's not bad kasi nga, etong motor na to, this time, pwede mo nang dalhin sa trail. Light trail, pwede na. Tapos, doon sa, what do you call this? Yung tambucho niya, nasa bandang kanan yun, syempre, nakaangat na siya, hindi pareho ng dati, nasa baba lang siya. So, isang plus din yun para sa akin. In package, isa lang yata ang i-launch nilang kulay nun. As a package, actually, it looks very badass. If I'm going to rate the upgrade of it, it's probably at, from the old one, which is the 500 AC version, it's probably at mga, gumanda siya ng mga 30%. Yan. Maganda, basta maganda. I can imagine myself na naka-jacket ng itim or, yung bagay na kulay or even flannel na shirt. Napanlaway yung mga motor nila guys sa mga kaaro. Kahapon ko lang nakita. Okay? Okay, lastly, eto na nga yung motor na tagal kong inabangan na makita to dahil eto ang ina-eye ko na pamalit ng 500R natin. Just so you know, binenta ko na yung R ko dati dahil ipamamalit ko nga ito. Kahapon or nung 14 ko lang na-validate ng Sabado, nasabi ko, eto ang motor na ipapalit ko. Eto talaga to. Walang question, kahit anong ganda pa ng AC, ng RR. Yung R, kumbaga sinantabi ko yung option na yun dahil R na ako. Pero kahit ang ganda ng dalawa na nabanggit ko, hindi ko ipagpapalit to. Sabi ko noon na. Pero I have a little hesitation na baka pag nakita ko naman yung R, ay baka mag-switch ako ng konti kasi I still love yung sport bike. Pero nung makita ko siya, sabi ko, finish na. Planchado, wala nang haharang. 525 DSX na ang aking kukunin guys at mga kaaro.
Bakit? Abangan niyo yung mas malalim-lalim na explanation ko because, we're not talking specs right now, no? But briefly, ayun nga, naka-dual sport na siya. Ang ganda. Basta ang ganda ng kulay. Blue, tapos naka-rim siya. Spoke wheels, na gold yung kulay. So, imagine niyo yan. May flavor siya na parang BMW. Yan. Kaya ako lalong excited. Tapos, bruskong-brusko yung itsura. Ang beefy ng gitna. I love it. Basta, guys, sa mga karo, abangan nyo yung review natin doon. This one, I can imagine myself na nagpupunta ng, long distance. I'm actually thinking baka ito ang gamitin natin. Almost probably actually. Baka yan ang gamitin natin para sa parating na Ironman. Gusto ko nang tumakbo. Sana walang humarang sa pagkakataon na to, pero I would like to really join yung Boss Ironman 2024. Malapit-lapit na yon, no? At malamang ito gamitin ko, guys, at mga kaaraw. Basta napakaganda. Surprisingly, sa 500 DSX, natataasan ako doon. Although kaya, tinakbo ko na yan eh. Even 650 na itatakbo ko naman yan eh. However, dito, super comfortable ako. As in, mas mababa pa nga siya kung ikukumpara mo sa 525 AC. Gawa ng yung 525 AC kasi, scrambler type siya. Kaya medyo mataas. At syempre, tumaas nga kasi yung ano. But anyway, abangan nyo, guys, sa mga karo. Ako super excited ako pagka na-test natin ang DSX. Pero unahin ko ang 525RR. So I guess that's it muna, guys, sa mga karo. Ito yung aking maiksi na first impression video. Physical impression lang. Alamin natin sa mga susunod na kabanata ang performance. I-share ko dito sa ating vlog. So, yeah, I guess that's it muna. Well, thank you so much for watching, guys, sa mga kaaro. Kung may katanungan, be sure to ask them via their page, Vogue Philippines. Ayan, guys, sa mga kaaro. So, hanggang sa muli, thank you so much for watching, guys, sa mga kaaro. Ride safe and drive safe all the time. Until next time. Okay, bye for now.